Alamin kung ano ang isang survey questionnaire. Ang isang survey questionnaire ay isang tiyak ng mga katanungan na maaaring maisagawa sa pamamagitan ng isang papel, panulat ng isang web, o sa pamamagitan ng isang interview na may sumusunod na script. So, ang isang survey questionnaire, dito isinusulat ang mga naisip na katanungan ng mananaliksik sa kanyang pananaliksik at ibinabalangkas ito bilang isang metodo ng pananaliksik upang makatamo ng mga katanungan sa isang tiyak na mga tanong. Ang survey questionnaire ay madalas na ginagamitan ng descriptive ng pananaliksik. Ang descriptive ng pananaliksik, ito ay ang paglalarawan sa pamamagitan ng pagkuha ng presensya, pananaw, opinyon ng mga respondente tungkol sa paksa ng mapanahong papel. Ang survey questionnaire, ito din ay isang tool na ginagamit ng mananaliksik sa kanyang pananaliksik. Ang layunin talaga ng survey questionnaire ay upang makakuha ng mga impormasyon, partikular na sa bilang o dami ng mga tao sa partikular na kondisyon. Magandang umaga sa lahat, paglalala sa ginanganan niya. Ako po si Dren Chacoso at ito po ang mga dapat tandaan sa pagbuo ng survey questionnaire. Number 1, dapat nasasapat sa populasyon ng pananaliksik ang mga respondenteng mapipili. Pag napili tayo ng respondent ay dapat nasa populasyon ng iyong research at maaaring pumili din ang mga pananaliksik ng 15% hanggang 20% ng pananaliksik. Number 2, dapat na structured ang mga katanungan kung saan ay nakakakuha ng datos ang mga mananaliksik na masusukat sa pamamagitan ng isang komputasyon sa kwantitatibong pamamaraan. Ang mga katanungan ay dapat nakabalangkas o naka-outline upang ang mga mananaliksik ay maaaring makolekta ng data o datos na maaaring masuri gamit ang isang komputasyon sa kwantitatibong pamamaraan. Sa sitwasyon ng pananaliksik na ito, ang mga tali at porsyento lamang ang gagamitin. At yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw po. Ako nga pala si Inigo at tatalakayin natin ngayon kung ano nga ba ang paksa ng pamahalaan. 1. Federalismo sa Pilipinas. Isang mahalagang isyu sa Pilipinas ay ang usapin ng federalismo, kung saan ang kapangyarihan at responsibilidad ay binabahagi sa pamamagitan ng pamahalaang pambansa at mga lokal na pamahalaan. 2. Korupsyon sa mga pamahalaan. Isang matinding suliranin sa maraming bansa ang korupsyon sa pamahalaan, kung saan ang ilang opisyal ay gumagamit ng kanilang kapangyarihan para sa pambasariling interes. Ang mga nabanggit na paksa ay ilan lamang sa mga maraming usapin may kinalaman sa pamahalaan na patuloy na pinag-aaral at binigyang pansin ng lipunan. Last na naman po ito. Ito naman ang pinakahalatang paksa na may kaugnayan sa mga kabataan at musika at pag-aaral. 1. Papel ng musika sa pag-unlad ng kabataan. Ang pag-aaral sa kung paano naaapekto ng musika sa pag-unlad at pinag-uugali ng mga kabataan. 2. Musika bilang paraan ng ekspresyon ng kabataan. Ang musika ay isang mahalagang paraan ng ekspresyon para sa mga kabataan. Ito ay nabigyan daan sa kanila upang ipahayag ang kanilang damdamin. Ang mga nabanggit sa halimbawa ay ilan lamang sa mga paksa ng nakakatambok sa ugnayan ng musika at kabataan. At yan lang po. At ang number 2 na naman, ang kasulukuyang administrasyon sa Pilipinas ay may mga pangunahing programa at mga nagawa ng mga mahalagang bahagi ng kasalukuyang panahon. Narito ang ilan sa mga ito. Pagtugon sa pandemya. Isa sa mga prioridad ng kasalukuyan
administrasyon ay mga patugon sa pandemya. Mahigit na binabantayan ang bilang ng mga kaso. 2. Nagawa ng mga administrasyon ang kasalukuyang administrasyon ay nagawa ng iba't ibang hakbang at programa na nakaimpluwensya sa lipunan. Ang mga nabanggit na programa at nagawa ng mga kasalukuyang administrasyon ay nakakapakita ng mga pangunahing aspekto ng pamahalaan at mga hakbang na kanilang isinagawa upang mapabuti ang kalagayan ng bansa at mamayan. At number 3 na naman tayo. Narito ang ilang halimbawa ng mga paksa tungkol sa musika. 1. Epekto ng musika sa emosyon. Isang popular na paksa ang epekto ng musika sa emosyon ng tao. Maraming pag-aaral ang nagpakita kung paano nakaepekto ang musika sa damdamin at kaisipan ng mga tao. 2. Kasaysayan ng musika. Ang pag-aaral sa kasaysayan ng musika ay isang pinaka-interesantang paksa. 3. Musika at kultura. Ang ugnayan ng musika at kultura ay isang mahalagang paksa. Ito ay tumutukoy sa kung paano nakilala at naipapahayag ng musika. Halimbawa, ang mga nabanggit ng mga paksa ay ilan lamang sa maraming aspekto ng musika na may maaaring pag-aaralan at talakayan sa iba't ibang kontento at perspekto.